Yo, so what is up sa mga katribo? So for this video, mag-release na ng aming panggilid. At the same time, maglalagay rin tayo ng magic washer. Dahil kung mapapansin nyo, doon sa last video natin mga katribo, yung ating CVT ay medyo mapagpag. Kaya doon siguro nagmumula yung parang vibration sa middle to high RPM. So tingnan natin. So ang una natin gagawin natin mga katribo is paklasin na muna natin itong ating CVT cover para magsalay natin. So ano yung mga kailangan natin dito mga katribo? Siyempre gagamit tayo ng cut wrench. Ayan, complete yan. Gagamitin tayo ng CVT cleaner, yung proper na CVT cleaner. Grasa, dahil magpapalit tayo ng grasa doon. At yan, container ng mga CVT components natin. Paklasin natin yan. Let's go. Alright mga katribo, so nabaklas na natin yung ating panggilid or yung cover ng ating panggilid. So ayan, full JBT yan. Bali ang hindi na lang JBT sa atin itong stock na torque drive, pero lahat to JBT na, lahat ng components, springs, bola, lahat yan JBT na yan. So baklasin na natin tomato para malinisan na natin mga katribo. Medyo tagal na rin ng last na linis natin, kaya kung makapansin ninyo, halikabok na. Kung ko na lang din pala kayo ng tip mga katribo, kapag dito sa pulis at mga katribo, ang size niyan kapag sa impact wrench ay 17. Ayan. Tapos dito naman sa ano ba yan? Dito sa bell mga katribo, dito sa torque drive, clutch, ang size na ito ay yung size na ito. Ito, 24mm mga katribo. Tapos kung para gusto nyo mas mabibilis ang pagbabaklas ninyo, gamit kayo ng impact wrench. Ayan, so baklasin na natin to. So isa-isa yung mga pulley mga katribo, kasi lilinisan din to mga kamay. Ayan. So kung mapapansin ninyo, hindi siya sumasagat, diba? Ganyan lang siya. Mamaya tignan natin kung ano magiging reaction niya kapag naglagay tayo ng, syempre, ito yung pulley natin mga katribo. I mean, ito yung ating spring bell. Tapos ito yung clutch assembly. JBT rin yan mga katribo. Ngayon lang natin to. Aha! Ayan. So fresh pa yung grasa. Ayan o. Ayan. Set aside lang natin. So ito yung current na nakakabit na wire sa kanya mga katribo. So manipis na. Parang maminipis na siya. So lalagyan natin siya ng mas makapal ng konti. Tignan natin yung bola. Para laglag yung bola natin. Ayun. Naglag ang bola. Tapos yung mga katribo, medyo palitin na rin yung ating bola. Yan. So ito ay 9 grams JBT rin mga katribo. So linisan lang natin to, lahat ng mga components. At ito lilinisan, pati yung ating airbox kailangan na rin natin linisan. Let's go. Let's go. Inis. Right, content trip natin pala mga katribo sa paglilinis ng panggilid. Yung mga walang kulay, yan, gaya nito, backplate, pulley, ano pa ba? Ito kasi may kulay din to. Itong tatlo na to, bawal nyo siyang sprayan ng contact cleaner or ng CVT cleaner. Bakit? Dahil mabubura yung kulay niya. Gaya na nangyari dito sa ating pulley. Ayan o, medyo nag-dark na siya. So ito lang yung mga lalagyan natin. Tapos yung mga washer din pala. Ito mga washer kasama dyan. Yan ang mga kailangan natin sprayan nito. Alright mga katribo, so ito, nalinis na natin yung ating panggilid, lahat ng components ng ating panggilid. Proceed naman tayo dito. Ito, let's go.
Alright mga katribo, so okay na. Malinis na itong ating CVT. Ito ang ating air filter. Ngayon naman ibabalik natin lahat ito. Bago tayo maglagay ng magic washer. Hindi natin siya lalagay. Sige, ganito na natin natin. Alright mga katribo, so sa pagkakabit ng belt, ganito siya. Nakita niyo ba yung arrow na to? So dapat paganyan siya mga katribo. Ayan na itsura niya. Patungod doon na palit yung paglalagay. Susundan lang natin itong araw na to. Ganyan dapat siya mga katribo. Pero ito mga katribo, lalagyan na natin ng braso. Ayan. Palibot lang mga katribo. Para smooth lang yung pagkakapasok ng torque drive. Alright, ganyan na magiging itsura niya mga katribo. So, ibabalik muna natin itong ating manipis na washer dito sa pulley set. Tapos mag-add tayo ng isa pa. I think nasa 0.5 mm. Ito pala mga katribo, 1 mm pala siya, HIRC. Buksan lang natin. So ito mga katribo, yung HIRC. Ayan, nabaklas na natin. Nakabit lang natin siya dito. Ganyan lang siya mga katribo. Yan, ganyan. Tapos ilalagay natin yung ating pulley. Yan, ganyan mga katribo. Tapos itong bell. Tapos yung mga nut lang mga katribo. Alright, so ito na mga katribo. So papaikpitan lang natin siya. Paikpitan lang natin gamit yung impact wrench natin. Alright, ayun mga katribo. So papaikpitan na natin siya. So nung wala pa tayong nilagay na washer mga katribo, itong belt natin, mapagpag siya. Tapos yun yung nagiging cause kung bakit nagkakaroon siya ng vibration. Siguro pagtakbo ko na mga 70 to 80 or 60 to 80 mga katribo, nagkakaroon na siya ng vibration. So dito tingnan natin dun sa pagkakabit natin ng washer kung mawawala ba yung ano na yun, sensation na yun. Tingnan natin, check natin. Start natin yung motor. Start. Alright, so mga katribo, nilagyan na natin yung parehas na 1 mm. Tingnan natin kung mapagpag pa rin siya. Alright mga katribo, so ito naman yung stock na washer mga katribo, yung 0.5 lang. Stable ba siya? Alright, so mga katribo, so as per testing,
Nandito yung stock na washer natin. Ito. Sobrang nipis. Ito naman yung 1mm washer ng HIRC. Tapos yung isa nandun na nilagay ko na doon. As per testing mga katribo, mas naramdaman ko yung acceleration niya dito sa washer na ito mga katribo. Dito sa 1mm. Hindi ko lang alam kung ganun din sa inyo. So, test lang muna natin siya. Tapos kapag dumating na yung 8 grams natin na straight, yun muna susubukan natin na washer. Ngayon, kapag hindi ko nagustuhan yung power nun, babalik tayo dito sa stock na washer. Ito, ito malipis. Parang halos wala nga yatang 1.5 to eh. Ayan o, sobrang nipis niya. Nipis o. Ito yung 1mm sa kaliwa, ito naman yung stock sa kanan. Nipis eh oh. So pakiramdaman muna natin yung 1mm washer na nakalagay dito sa wire natin. Sige, linisin na natin ito, then kabit na natin lahat mga katribo para tapos na. Alright mga katribo, so tapos na tayong maglinis ng ating panggilid. Nailagay na rin natin yung ating 1mm na HIRC na washer. So 1mm lang yung nilagay natin mga katribo ha. Ito ganito siya, ganito lang siya kasi ito yung stock. So tinanggalin natin yung stock, tapos pinalitan natin siya ng 1mm. So mas responsive siya mga katribo. So pagramdaman lang muna natin siya kung paano ang magiging takbo niya. So tapos kapag hindi siya okay, edi balik natin sa dati. Ayan. So shout out sa mga nakapanood, like, share, subscribe.